Yung isang barko, nakikita natin, palayo na siya ngayon. Mukhang tapos na siyang magbuhos ng buhangin. Dito marami pang nakikita mga cutter suction dredger. Okay, magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo ngayon sa malapit dito sa may SM by the Bay. Papunta tayo ngayon sa may SM Mall of Asia. At mag-a-update ulit tayo dito sa reclamation na nagaganap ngayon dito. Yung nakarang update natin last month, January 1. So, after 1 month, balikan ulit natin itong SM by the Bay. And tignan natin kung ano-ano na nga ba yung nangyari dito. At gaano na ba kalawak yung naitatambak na buhangin dito sa may harapan nitong SM by the Bay. Ayan, makikita na natin kung gaano nakataas yung buhangin dito. Dito sa may bandang likuran nitong Vikings, dito mas tanaw natin yung makapal na tambak ng buhangin dito. Ito yung sa may bandang gilid ng Lime Resort. Ayan o. Dito nakapark yung mga magagandang yate. Para siyang ano rin, Manila Yacht Club. Dito yung JW Jokno Boulevard. And yun, dito tanaw na yung malawak na buhangin banda rito. Ito nga, makikita natin na napakalawak na ng tambak ng buhangin dito. Last month, January 1, hindi pa ganito kalawak. Ngayon, mas kumapal na yung buhangin at mas umaba na. Ito, meron na ako nakikita dito na cutter suction dredger. So, etong cutter suction dredger, ito yung ginagamit na dredger sa paghuhukay ng buhangin sa ilalim ng dagat. So makikita nyo dyan, etong dredger na to ay kumukuha ng buhangin sa ilalim. Makikita natin dito kabila yung pagbubuhos ng buhangin dito. May isa doon at may isa rin dito na barko na nagbubuhos ng buhangin. Doon may isla na silang nabuo. Eto, mahaba na yung isla rito. Tapos doon, mahaba na rin yung isla. Ito, mas malawak na siya ngayon. Yung isang trailing hopper dredger ay continuous na nagbubuhos ng buhangin dito. Sobrang taas na ng buhangin banda ron, no? Pumuna tayo rito sa may batuhan. At ito naman yung mga bato rito sa gilid. At meron tayong nakikita dito ng mga inaanod na mga basura. Pag malakas ang ulan, may bagyo, ayan yung mga tinatangay ng basura dito. Ayun, naririnig ko yung mga makina na gumagana ngayon dito. Etong cutter suction dredger. Actually, pareho yung dredger. Ginagamit niya sa reclamation. Etong isa, tinatawag na cutter suction dredger. At yung isang barko naman na mahaba, ang trailing hopper dredger. So, magkaiba yung method na ginagawa nila, pero same sila ng procedure o yung ginagawa ng pagtatambak ng buhangin dito. So itong cutter suction dredger, ito yung kumukuha ng buhangin sa ilalim. At kung hindi ako nagkakamali, ito namang trailing hopper dredger. Ito naman yung kumukolekta ng mga buhangin galing sa ibang lugar. At dinadala lang rito sa Manila Bay para itambak yung buhangin dito sa malapit dito sa may SM by the Bay. Walang katao-tao ngayon dito. Dito sobrang lawak na talaga. Makikita nyo dyan, ito yung malapit sa may seascape.
At sobrang lawak na, sobrang kapal na ng buhangin na naitambak dito. Kung iisipin natin, etong Mall of Asia ay dati rin namang reclaimed project. Dati rin naman daw tong dagat. Pero kung titignan natin sa ngayon, maganda yung kinalabasan. So, mukhang ganun din naman yung mangyayari dito. Uusog lang etong SM Seaside or itong SM by the Bay. Mapupunta lang siguro doon. Medyo liliit nga lang yung sukat ng Manila Bay. Pero makikita naman natin yung development tsaka yung opportunity para sa mga ibang kababayan natin na magkakaroon din ng trabaho. At gaganda rin naman itong lugar. Ang iniisip ko, kung ano kaya mangyayari sa mga ano rito, no? Yung mga business establishment dito kapag natambakan na, tuluyan ng natambakan ng lupa ito. Continuous pa rin kaya ang operation nila? Or pansamantalang i-stop sila rito habang ginagawa yung extension nitong Mall of Asia? May natatanaw pa akong isang isla banda ron na parang pahaba siya. Mahabang isla. Hindi lang natin makunan kasi hindi na siya kakayanin ng drone at hindi na pwede magpalipad ng drone banda rito. Pero sa nakikita ko, malawak na isla to. Bukod pa rito sa mga isla na nandito. Yung mga natambak na mga buhangin dito. Tsaka yung dito. Ito yung pinakauna yung sa may malapit dito sa may Lime Resort and Casino. Malapit dyan sa may Seascape. Tapos, eto, mahabang isla na to. Sobrang haba niya na, parang papunta na to ng Cavite, banda ron. Grabe, lawak na oh. Marami pa tayo nakikitang expansion na nagaganap dito sa may Mall of Asia. Katulad nitong part na to. At dito yung Sky Garden naman. Ayan, banda rito medyo dumadami na yung tao. Dumadami na yung mga namamasyal. Ngayong alas 4 na ng hapon. Although maraming tao na mamasyal ngayon, pero kung ikukumpara ko siya sa mga nakaraan, siguro hindi na kasi season ngayon ng kagaya ng Christmas season, kaya parang hindi na ganoon karami yung tao ngayon dito. Dito, tanaw na talaga yung malawak na tambak ng buhangin. Banda rito. Kung iisipin natin, dati-rate ay etong Mall of Asia ay reclaim area din naman. Dagat din daw pala to at tinambakan lang at dinevelop kaya naging ganito. Kaya tayo nagkaroon ng Mall of Asia. So, siguro kapag natapos na tong project na to, syempre dadami rin yung trabaho, magkakaroon din ng development sa lugar na to, mas maraming opportunity. Pero yun nga lang, syempre liliit na yung Manila Bay. Yun yung kapalit nun. Tambay muna tayo dito ng ilang minuto at pagmasdan lang muna natin itong kagandahan nitong SM by the Bay. At paglipas nga ng ilang buwan, siguro ilang buwan lang, baka mga estimate ko baka mga 4 to 5 months lang ay baka ano na to,
punong-puno na ng buhangin to at wala na tayong matatanawan na dagat dito. Dito medyo hindi pa nila napapatag itong part na to, parang last year pa yata yan, noong December. Naitambak nila yung buhangin pero hindi pa nila napapatag. Pero yung banda rito napatag na nila. So ito yung susunod naman nilang palalaparin. Dito parang na-flat kagad nila eh, oh. Flat na kagad yung buhangin dito. Doon sa likod, yun mga bagong tambak. Tapos ito nga, continuous pa rin yung pagtatambak ng buhangin itong trailing hopper dredger. Banda rito. Itong malaking barko na to. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa simpleng update natin dito sa may SM by the Bay sa Mall of Asia. Ngayon ay February 6, 2024. Maraming salamat and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.